Nagsimula ang kwento kay Lu Jian, isang secret agent mula sa Beijing, na dumating sa lungsod ng Paris upang gawin ang kanyang misyon. Habang naglalakad siya sa mga lansangan, nadaanan niya ang maraming prosti na tahimik na nakatayo at naghahanap ng mga customer. Gamit ang isang larawan bilang kanyang gabay, kalaunan ay nahanap niya si Uncle Tay, isang matandang lalaki na magbibigay sa kanya ng matutuluyan habang siya'y nasa Paris. How long are you planning on staying? Not very long. Nang gabing yun, bumisita si Lo sa isang hotel at maingat na nagbigay sa receptionist ng isang espesyal na mensahe para kay Mr. Smith. Ang mga nilalaman ng mensahe ay humantong kay Lo na dalhin siya sa isang bar, kung saan nakatagpo niya ang isang piloto na gumabay sa kanya patungo sa banyo. Pagdating doon, nakaharap niya ang 3 pang lalaki, na masinsinang nag-search sa kanya. Pagkatapos nito, dinala nila si Lo sa kusina, kung saan nakilala niya si Richard, isang walang-awang police inspector. Dito nabunyag na ang misyon ni Lo sa Paris ay tulungan si Richard. Pagkatapos ng kanilang talakayan, pinagmasdan ni Lo at Richard ang mga aktibidad ng isang tao sa pamamagitan ng mga surveillance camera na naka-install sa hotel. Hindi nagtagal, 2 babaeng entertainer, sina Jessica at Susan, ang dumating sa lugar at ipinakilala sa lalaki na nagkataong boss ng isang drug syndicate na kilala bilang si Mr. Big. Ang trabaho nila ay i-monitor siya, hulihin ang sinumang nakikipagtulungan sa kanya at mangalap ng impormasyon. Gayunpaman, bago pa nila maisakatuparan ang kanilang plano, inutos ni Mr. Big sa kanyang mga tauhan na umalis sa silid para sa ilang pribadong oras. Gayunpaman, tumanggi si Jessica na pumatol sa kanya at tumakas sa banyo. Kalaunan, habang distracted si Mr. Big sa pakikipagpalakpakan, kinuha ni Susan ang isang sandata mula sa kanyang buhok, at walang awang inatake ang Big Boss. Nang masaksihan ito, nagmamadaling pumasok si Lo sa silid upang pigilan si Susan. Sa gitna ng kaguluhan, tumawag si Lo para humingi ng tulong medikal, ngunit dumating si Richard at binaril pareho sina Mr. Big at Susan. Why did you kill him? Thanks for the help, Jenny. Dahil sa mga kahina-hinalang aksyon ni Richard, mabilis na tumakas si Lo. Matalino niyang iniwasan ang mga humahabol sa kanya sa pamamagitan ng paggamit ng balcony sa ika-5 palapag, at pagkatapos ay umikot pabalik sa itaas upang lituhin sila. Ang kanyang layunin ay bumalik sa control room at kunin ang mahahalagang ebidensya na nakaimbak sa na-record na footage. Gayunpaman, natagpuan ni Lo ang kanyang sarili sa isang mahirap na sitwasyon habang sinusubukan niyang umalis sa hotel. Hindi nagtagal, na-corner siya ng mga armadong tauhan ni Richard, kaya nagmamadali siyang pumasok sa laundry room. Desperadong makatago, sumiksik siya sa isang drainage hole. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nagtagal ay natuklasan ang kanyang pinagtataguan, at binalak ni Richard na patayin siya sa loob nito. Sa kabila ng panganib, lumaban si Lo at nagawang makatakas sa isang granada na itinapon sa kanya ni Richard. Gayunpaman, ang paghabol ay hindi tumigil doon. Hindi nagtagal, matapos maiwasan ang mga tumutugis sa kanya, muling nakasalubong ni Lo ang mga tauhan ni Richard at wala na siyang naging ibang choice kundi ang labanan sila. Matapos talunin ang lahat, napagtanto ni Lo na may isa pang lalaki sa lobby ng hotel ang naghihintay sa kanya. Sa kabilang banda, nagalit si Richard nang malaman niyang nakasurvive si Lo at kinuha ang isang recording na magdadawit sa kanila bilang ebidensya. Si Lo, na matagumpay na nakatakas mula sa pagtugis, ay binuksan ng isang kwintas na naglalaman ng isang mensahe, na nagdala sa kanya sa isang locker sa istasyon ng tren. Sa loob, nakita niya ang isang telepono at isang imbak ng mga armas. Naghinala sa kanya ang mga security guard ng istasyon, sa pag-aakalang isa siyang kriminal. Sa kabutihang palad, ginamit ni Lo ang kanyang maliksing kakayahan upang mabilis na patumbahin ang 2 gwardya at makatakas. Sa kabilang banda, ang mga kinatawan mula sa China ay pumunta sa French Ministry of Foreign Affairs upang talakayin ang kaso. Nagpakita rin si Inspector Richard bilang taong in charge sa sitwasyon, ngunit gumamit siya ng mga mapanlinlang na tactics para baluktutin ang katotohanan at ipamukha na si Lo ang pumatay kay Mr. Big. Nagbigay si Richard ng ilang piraso ng ebidensya, tulad ng mga larawan at mga nakatagong armas, para magmukhang si Lo ang may kasalanan. Gayunpaman, dahil alam ng mga kinatawan ng China ang background ni Lo, hindi kaagad sila naniwala sa kanya,
at nagpasya silang mag-imbestiga muna upang malaman kung ano talaga ang nangyari. Inspector Ouyang was top in all his classes at the academy. His only dedication is to his work, which is why this is also confusing. Pagkatapos ng meeting, sinabihan ni Richard ang kanyang team na lihim na bantayan ang mga Chinese representative. Samantala, naghihintay si Lo ng mga update sa lugar ni Uncle Tay. Sa kabilang banda, habang nasa bahay si Richard, pinuntahan siya ni Jessica. Lumalabas na si Jessica ay isang entertainer na nagtatrabaho para sa kanya, ngunit napilitan lang siyang gawin ito dahil dinukot ni Richard ang kanyang anak. Blinakmail lang siya ni Richard na gawin ang bagay na yun, at ang kanyang tauhan na si Max ay pinainom din siya ng droga para gawin ang gusto niya at bumalik sa trabaho bilang isang entertainer. Habang nasa ilalim ng impluwensya ng droga, dinala ni Max si Jessica sa isang lugar kung saan ang lahat ng mga prosti ay kontrolado ng police inspector. Nagkataon naman na nagtatago si Lo sa malapit, at nag-cross ang landas nila nang kinailangan ni Jessica na gumamit ng banyo. I only have to pee. I won't be long. No. Okay. Nang makita siya, naawa si Lo sa kanya dahil tila pagod at gutom na gutom siya. Gayunpaman, hindi na-realize ng dalawa na magkasama sila noong gabing pinatay si Mr. Big. Maybe later on if you wanna. No. No charge? Don't worry. Hindi nagtagal, nakatanggap si Lo ng tawag mula sa Chinese representative na hiniling sa kanya na magkita sila sa isang barko. Doon, sinabi ni Lo sa kanila ang totoong nangyari. Si Richard ay isang tiwaling opisyal na konektado kay Mr. Big at freening niya si Lo sa pagpatay. Ngunit sa sandaling na ibigay na niya ang recording, ang mga tauhan ni Richard, na minomonitor ang kanilang mga kilos, ay pinatay ang mga Chinese representative. Nang makita ito, nilabanan ni Lo ang mga tauhan ni Richard. At nagawang makatakas sa pamamagitan ng pagtago sa may train station kasama ang mga pasahero upang maiwasan siyang makita ng mga humahabol. Noong araw ding yun, pumunta si Richard sa punerarya kung saan dinala ang mga bangkay ng Chinese representative at kinuha ang inaasam-asam na murder recording. Kinagabihan, ginamot ni Lo ang kanyang mga sugat mula sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni Richard. Pinagmasdan siya ni Jessica mula sa labas at nag-alok sa kanya ng tulong. Noong una, tumanggi si Lo ngunit nagpumilit si Jessica, at kalaunan ay pumayag din siya. Ibinahagi nila ang kanilang mga kwento sa buhay, at ipinahayag ni Jessica na meron siyang isang anak na babae. Pagkatapos gamutin ang sugat ni Lo, isang lalaking nagngangalang Adam, ang handler ni Jessica, ang nagpakita sa lugar at hindi inaasahang sinaktan ang babae, sa pag-aakalang hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho. Sinubukan ni Lo na makialam at nag-alok ng pera, para pakalmahin si Adam sa pagsayang sa oras ni Jessica. Gayunpaman, sinubukan ni Adam ang pasensya ni Lo, at humantong ito sa away sa pagitan nila. Matapos patumbahin si Adam at ang kanyang mga tauhan, isang maskuladong boxer ang nagpakita at kinalaban si Lo. Samantala, hindi inaasahang napadaan si Max sa lugar at aksidenteng nakita si Lo, na target ng kanyang amo. Nang tila mananalo na si Lo sa laban, sinimulan silang paulanan ng bala ni Max. Sa kasamaang palad, si Uncle Tay, ang matandang kumupkop muna kay Lo, ay napatay sa crossfire. Sa maalikabok na kapaligiran, nagawa ni Lo na patayin si Max gamit ang chopstick, at pagkatapos ay umalis kasama si Jessica habang dala ang katawan ni Uncle Tay. Bilang isang fugitive, natagpuan ni Lo ang kanyang sarili sa isang argumento kay Jessica, dahil inakusahan siya nito ng pagsasangkot sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos hilingin ni Lo kay Jessica na dalhin siya sa isang lokasyon, nagsimula na nilang maunawaan ang kanilang sitwasyon. Ang lugar na yon ay kung saan pinatay si Mr. Big, at napagtanto nila na pareho silang witness sa pagpatay. Noong una, tumanggi si Jessica na tulungan si Lo, dahil hawak ni Richard ang kanyang anak at inakusahan si Lo na iniisip lamang ang kanyang trabaho. Ngunit sinubukan ni Lo na kumbinsihin si Jessica na kung tutulungan siya nito, ililigtas din niya ang kanyang anak at papanatilihin silang ligtas. Hindi nagtagal, bumalik si Jessica sa hideout ni Richard at sinabi sa kanyang ginawa siyang hostage ni Lo, kaya hindi siya kaagad nakabalik.
Gayunpaman, hindi siya pinaniniwalaan ni Richard at pinanatili siya sa kanyang opisina habang binabantayan ng kanyang mga tauhan. Sa kabila ng pagkakakulong, nagawang makatakas ni Jessica habang ninanakaw ang mga ebidensya ng recording ng pagpatay, na kalaunan ay ibinigay niya kay Lo kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Pagkatapos nito, dinala ni Jessica si Lo sa lugar kung saan nakatago ang kanyang anak, na lumalabas na isang orphanage. Sa kabilang banda, napagtanto ng mga tauhan ni Richard na nakatakas si Jessica at mabilis itong ipinaalam sa kanilang amo. Sa loob ng orphanage, pumasok sina Jessica at Lo sa isang silid at dumiretso sa higaan ng kanyang anak. Gayunpaman, naghihintay na pala sa kanila ang mga tauhan ni Richard at agad na umatake. Nabunyag na alam na ni Richard ang plano ni Jessica at sinecure na ang kanyang anak na babae. Nang malapit na silang makatakas, sinimulan silang paputukan ng mga tauhan ni Richard at natamaan si Jessica sa tiyan. Nang makita ito, mabilis na binuhat ni Lo si Jessica at isinugod siya sa ospital. Doon, nangako siyang ililigtas ang kanyang anak para sa kapakanan ni Jessica at sisiguraduhin ding magbabayad si Richard. Samantala, nasa opisina si Richard kasama ang anak ni Jessica, kumbinsido na pupunta si Lo upang makita siya. Nabunyag na tama ang kanyang hinala, dahil hindi nagtagal ay tinawagan ni Lo si Richard mula sa kabilang kalye. I know where you are. Kalaunan, dumating na si Lo sa lugar, nang gagalaiti sa galit at handa na upang harapin si Richard. Matapang siyang pumasok sa gusali at hinamon silang lahat sa isang laban, na kalaunan ay dinala siya sa isang silid para sa martial arts training. Si Lo, na nakatayong mag-isa at walang takot sa kabila ng maraming kalaban, ay nagdulot ng maraming problema para sa kanila. At kalaunan ay napatumba silang lahat. Sa puntong yun, mas lalo pang nag-alala si Richard at ipinatawag ang higit pa sa kanyang mga tauhan. Gayunpaman, nagawang harangan ni Lo ang kanilang dinadaanan. Doon, hinarap niya ang pinakamagaling na gwardya ni Richard, na nabunyag na kambal at bihasa sa martial arts. Gamit ang husay sa pakikipaglaban, nilabanan ni Lo ang kambal at nagawang talunin ng isa sa kanila, na ikinagalit ng isa pang kambal. Ngunit sa huli, nakuha ni Lo ang kalamangan at tinalo ang natitira at huling tauhan ni Richard sa gusali. Kalaunan, nahanap na ni Lo si Richard sa kanyang pinagtataguan, kung saan ginawa niyang hostage ang anak ni Jessica. You are making a big mistake. Sa panahong yun, mabilis na naiwasan ni Lo ang pagbaril ni Richard at inincapacitate ang tiwaling pulis sa pamamagitan ng paggamit ng karayom sa kanyang leeg, na nagdulot ng pamumuo ng dugo sa kanyang ulo, isang teknik na tinatawag na Kiss of the Dragon. The Kiss of the Dragon. Sa paraang ito, namatay si Richard sa isang mabagal at masakit na kamatayan. Kinabukasan, dinala ni Lo ang anak na babae ni Jessica sa ospital para sa isang heartwarming reunion. Labis ang kaligayahan ni Jessica nang makita at makasamang muli ang kanyang pinakamamahal na anak, at pinasalamatan si Lo para dito, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.